lang magbigay ng trabaho. Hindi nila aayusin ang sistema ng edukasyon kasi ayaw nilang may malaman kayo. Ang pag-angat ng buhay ng isang Pilipino ay isang banta sa kapangyarihan ng abusadong politiko. Okay guys, marites ng social media, no? Magre-react tayo guys, no? Ating mga binabanggit dito ay wala tayong patamaan. Delikado kasi mga politiko ang mga nito. Baka may humapdi dyan na hindi naman natin pinatamaan. Ito ay sarili ko lang opinion at alam kong walang nanonood at nakikinig sa akin, pero gusto ko pa rin ilabas. Kung may manonood na dalawa isa, at least magkakaintindihan kami ng ibig kong sabihin, no? So si ate nagsasalita regarding dun sa ayuda at regarding sa yung tinatawag na ang Pilipino ay hindi binibigyan ng sapat na trabaho, instead ay pangsamantalang mga solusyon. Ngayon, nabanggit ni ate doon sa post niya na ang ayuda ay maaring magiging prone sa korupsyon. Nakita niyo ba yung picture na yan, guys? Kinartonize yan, pero may nangyari kasi na isang taxi rider na siguro sa sobrang init ay nasawi siya sa kakapila sa ibibigay na ayuda. Okay, punta tayo sa ayuda, guys. Ang sabi ni ate na it's a front of corruption. Bakit it's a front of corruption? Ganito kasi yan, guys, no? Ang ayuda ay pangsamantalang solusyon sa problema, hindi pang matagalan. Teka lang, may mga tugtog eh. Instead na mag-provide ng solusyon na pangkalahatan na tinatawag na mapakinabangan ng lahat, ay doon sila pumupunta sa tinatawag na pangsamantala at maaari nilang maging front nila. Hindi nila ang ginagamit ko, guys, wala akong tinutukay. Ginagamit para maging corruption, makorap sa nung post ni ate. Bakit ganun ang pananaw ni ate, no doon sa kanyang post? Kasi ganito kasi yan, guys, no. Ang ayuda, kunwari mag-present sila ng mag-aayuda tayo regarding sa itong crisis natin sa langis, no. Kunwari 1,000 na 1,000. Maliit na halaga lang tayo magbabase kasi parang hindi nakakalito. Yung 1,000, kukunin nila yan. Pwede nilang i-release yung 5,000. 500 kasi 1,000. Yung 500, maaring mapunta sa iilang nakaupo. Wala naman talagang kuwan kasi namigay naman kami. Totoo naman talaga namigay. May pirma, may kuwan. Pero yun ang sinasabi na it's a matter of it's a matter of tinatawag na hocus-pocus. Anyway, hindi niyo ba napapansin na tayo mga Pilipino ay dinadaan tayo sa parang pain? Kasi malakas tayo kumagat eh. Pagdating sa pera eh, malakas tayo kumagat. No? Pero kung lalawakan natin isipan, bakit magka-come up ang mga kuan sa mga ayuda? No? Tapos ang hirap i-claim. Marami pang mga chichi-burichi kahit meron ka ng pinipresent na mga katunayan na ikaw ay kunwari taxi rider. Kahit may pinipresent ka na hindi ka qualified, hindi ka ang daming ganun-ganun. So nakakasama ng loob, no? Nakakasama ng loob na totoo naman ako, pero yung iba nakikita mo tulad ba ng tupad, guys? Ako kasi isa akong tambay na tao eh. Wala akong trabaho eh. So hinahangad ko rin na mapunta ako sa tupad, no? So paano ba mag-apply ng tupad? Ganun-ganun ako dito sa lugar namin. Minsan hindi ako talaga napunta ng tupad. Pero nakikita ko yung mga kapitbahay ko, pabalik-balik na silang patupad-tupad na, nakapatid, magkapinsa, sila-sila lang. At nung malaman ko, yun na nga, kung malayo ka sa, hindi ka kilala, sa naglilista o nagkukuhan, wala. Hindi mo makakamit yun. Diba? Pero titignan mo yung mga tupad. No? Tingnan mo yung mga trabaho ng mga tupad. No? Hindi ako nagkukuhan, hindi ako nanghuhusga.
mismong mata ko nakikita. Ang tawag doon, formality na lang yung ginagawa ng iba para ma-release yung pera, kunwari sa sahod sa tupad. It's a form of ayuda rin. Walang ginagawang tinatawag na solusyon na permanente. Bakit? Bakit wala? Yun ang sinabi ni ate. No? Mahirap pag umangat ang mga Pilipino. Wala na silang maipasok sa bulsa. Yung sistema natin sa edukasyon, sa trabaho, dapat desplanghado yung mga yan para hindi magising yung ibang tao. Mabubulagan pa rin sa ayo-ayuda na yan. Dito tungkol sa tulad ng langis natin ngayon, no? Nagkaputukan sa Iran, ang naapektuhan ay Pilipinas. Hindi niyo ba naisip yon? Nagkaputukan sa Iran. Baka sabihin na naman yung mga buzzer dyan, ang bubo mo! Alam mo naman na ang Pilipinas kumukuha ng langis sa Iran. Natural! Tataas ang langis natin! Ganon yan ako ng mga buzzer dyan. Yun na nga, wala naman akong hindi ko naman kinontra na dahil doon sa kaguluhan ng Iran ay tataas ang langis natin. Ang tanong ko, wala ba tayong kakayahan? Ako wala akong kakayahan kasi ultimong tao lang ako eh. Pero yung nasa mga kuha natin, wala ba tayong kakayahan na makipag-negotiate sa ibang mga producer ng langis? Ang tawag doon, option. No? Wala bang kakayahan ganun? Sa ibang bansa na may mga langis na mga kuwan? Option. Alam ko malapit tayo sa Brunei eh. Alam ko ang Brunei maraming langis eh. Di ko lang alam ha. Pero yun ang pagkakaalam ko. Sa maliit kong utak, yun ang pagkakaalam ko. Anyway, maraming matalino. Bakit kailangan hintayin natin magkagulo sa Iran tapos tayo para maapektuhan? Ang naapektuhan ay yung mga tulad naming nasa baba. Mga simpleng taong halos hindi makain. Pero yung nasa taas, chill yung mga yan. Baka nga lang hindi ko sinabing ikuan ha. Baka nga ginamit lang nilang dahilan na tumaas ang presyo ng langis, ang issue sa Iran. Pero sa totoo lang, kuan lang naman. Kumbaga, naka-chill pa lang naman ang sitwasyon. Pero inagahan na nila agad. Taas na eh, nagkagulo na doon eh. Pero sa totoo lang, ang sitwasyon ay kontrolado pa lang naman. No? Baka lang hindi ko sinabing yan ang kuhan. Kasi maliit lang naman ang utak ko eh. Ito ay mga tansya at reaction lang doon sa kay atin na video, no? Ang akin lang, ang solusyon ng bawat sa ating bansa ay hindi tinatawag na pangmatagalan na solusyon. Pangsamantalang solusyon. Ayan, tulad yan, ayuda. Makatanggap ka ng ayuda, ilang araw lang yan. Balik na naman tayo sa gutom. No? Bakit yung tupad ay namayagpag? Kasi nga, maraming walang trabaho. Sa pamilya, 10, 7, 6 ang member, isa lang may trabaho, minimum pa. At yung minimum na yun, hirap na hirap pang kunin yung trabaho na yun. Subok ko yan guys kasi galing ako dyan. Magkanda iyak-iyak ka, inaabusot, in-exploit ang mga tulad namin. Tulad ko, ako lang isang nagtatrabaho noon. Talaga namang walang pakialam kung saan ako i-assign. Malayo sa bahay ko, kakagatin ko. Magkatrabaho lang. Kahit nagkandalugi ako sa pamasahe at pagod sa pabiyahe, wala. Hindi isipin, through agency kasi ako nung nagtrabaho. Hindi isipin ng agency, take it or leave it. May trabaho ka, wala. Puntahan mo yan, doon ka ma-assign. Ang layo sa bahay namin. Di ba? Ganon. No? Ilan ang graduates natin? Kahit ako, nag-graduate ako ng college. Hirap na hirap, pahinanti lang, hirap na hirap kong kunin. Natanggap akong room boy, alam mo kung magkano sweldo ko? 10 hours, 80 pesos. Nung graduate ako ng college, pumunta ako na Maynila.
Ganon. Ganon ka-exploited ang mga Pilipino. Bakit hindi masolusyonan ng pangmatagalan na solusyon, hindi ayuda? Bakit sa ayuda pupunta? Bakit sa tupad? Tansya ko lang to ha. Doon. No? Magre-release kunwari ng 1,000, pwede nilang ibigay yung 500. Ang 500, matik. No? O, may kuha. O, sige, kukuha ng kuha yan. Sa sobrang daming trabaho ng kuha, may presentation ka lang ilagay dyan. O, ito na presentation, ito yung binigay namin, ito yung kinuha namin. Tapos na ang usapan. Guys, nagre-react lang ako sa kay ate ha, na video ha. Ganun ang kuhan ko. Tulad yan, bigas. Diba? May mga pagkakataong mahal ang bigas. Mahal ang bigas. Bakit mahal ang bigas? Ano ba? Hindi ko maintindihan. Kung mahal ang bigas, ibig sabihin, wala tayong kuhan. Wala tayong mga ani sa bansa natin. Bakit walang ani? Kasi walang suporta yung mga farmers. O sabi nila, mag-export tayo ng bigas. Dito na papasok. Exporter. Kapos tayo sa bigas, papasok na yung export na bigas, saan dadaan? Sa mga negosyante. Kulang tayo sa bigas. Export. Saan dadaan yung mga export na bigas? Na hindi naman lahat ay may access doon. Doon sa mga taong may mga access, doon na naman sila magkakamal. Para magmura ang bigas natin, suportahan natin yung mga farmers para marami silang produce. Anong nangyayari sa mga farmers? Kung may mga farmers na nanonood dito, mag-comment kayo. Mura ang bili sa kanila, halos lugi sila, nagkandakuba sila sa katatrabaho, mura ang bili, pag labas ng kanilang produkto na sila mismo ang bibili, mahal na. Nasaan ngayon yung balance dyan? Tulad ng mga mangingisda natin, no? May control yan, supposed to be dapat sa government. May suporta sila. No? Hindi ko lang alam, no? Kasi utak ko, maliit lang naman utak ko eh. Bakit hindi may kuha na lahat ng bigas na produce ng Pilipino, ibabagsak nila sa isang department, Department of Foods and Industry o Agriculture. Controlling ngayon ng government yun. Kayo, bibili namin ng ganito. Bawal magbenta ng mas mahal dyan. Ganito lang, tama-tama ang halaga na ang farmers ay hindi malugi at hindi rin maalugmok. Pagbalabas ng kanilang produkto, ilalabas sa ating pamilihan, hindi mahal kasi marami tayong produce ng mga kuha. So, di ba? Nakatulong tayo sa mga farmers. Anyway, ganun lang yun. Ang ibig ko sabihin, ang solusyon na permanent na mapakinabangan ng lahat ng tao. Hindi yung solusyon na pangsamantala at ilan lang makatanggap at pag natanggap na ilang araw lang wala, balik na naman sa gapang-gapang. Ano ikakatulong mo sa ayuda? Malaking bagay na yun. Oo, malaking bagay na. Pero yun, hindi pang matagalan na solusyon. Tulad nga ng langis ngayon, ang solusyon dapat na nakikita ko dyan, bayan na option. Hindi lang tayo aasa sa Iran. Marami tayong bansang pupuntahan na kung pwede natin makipag-negotiate. Pwede ba kaming kumuha dyan ng langis? So marami tayong option, magka-leche tayo doon, nakakontrol pa rin yung kuha natin. Ganon. But anyway, isa lang naman akong taga-squatter na simpleng tao. Wala man nakikinig sa akin, wala man nanonood sa akin. Ito ay nilabas ko lang para lang i-share ko ang aking thoughts or laman ng aking kaisipan. Okay? Sunod na video guys, kita-kita tayo. Marites ng social media. Bye-bye!